Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito. Ang pumasok sa kulungan ng mga tupa ng hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga'y patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsupon lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Ninervyos ako kanina at hindi pala sumama sa aking bulsa yung ipinrint kong homilya. Mabuti na lamang at may nakasave sa ulap. Nagpapatuloy po ang tema. By the way, napakaganda na ng sound system natin. Di ba? Napansin nyo? Napakaganda na. Pasalamatan natin ang ating rektor at kura paroko sa pagsusumikap na malinaw na maipahatid ang mensahe ng mahal na poong Jesus Nazareno. At ang mensahe po niya ngayon ay tungkol pa rin sa mabuting pastol. Ito rin po yung sinundang yapak ni Apostol San Pedro sa kanyang ministry. At nagawa niya ito hindi dahil well-trained siya. Nagawa niyang mabuti ang pagiging pinuno ng early church dahil ibinigay niya ang kanyang sarili para rito. Ang linya niya, di ba, pangingisda. Hindi naman talaga pagiging pinuno. Natuto lamang siyang mamuno noong namumuno na siya
sa pagtataguyod ng kaharian ng langit dito sa lupa. Kumbaga, nag-aral siyang magpanday habang naggagawa na sila ng bahay. Sa kanya pong pagmimisyon, binuksan niya ang kanyang mga mata sa pagsusuri sa kanyang naratnan. At napansin po niyang naroon na pala ang Espiritu Santo bago pa man siya umalis sa kanyang pinanggalingan. Nadatnan na niya roong wine-welcome siya. Siya ang pinakinggan niya, ang kanyang mabuting pastol. At dahil nakinig po siya sa mabuting pastol sa kanyang pamumuno, binuksan niya ang pinto ng pastulan para sa mga tupang ligaw at dinala niya ang kawang kanyang kinabibilangan, kung saan ito naririto ngayon. Gusto ko yung style niya, no? Kasi hindi siya authoritarian, no? Hindi siya parang diktador. Nung napakinggan niya na may feedback sa kanya, edi pinakinggan niyang mabuti, kumonsulta siya. Ayun. At pinag-aralan niyang mabuti, nagresulta yun sa pagtanggap sa pastulan ng mga hentil katulad natin. So, ibig sabihin, nakikinig siyang mabuti. Hindi lamang sa Espiritu Santo, kundi sa kanyang mga pinaglilingkuran. Binuksan kasi ng Diyos ang kanyang pagmamalay o yung kanyang awareness na tinatawag. Napo na po niyang gumagawa rin ang Diyos sa mga gaya ni Cornelius, isang pagano o isang hentil. Kaya sa halip na hadlangan niya, pinacilitate pa po niya ang tinatrabaho ng Espiritu Santo sa sambayanang Kristiyano upang tulungang lubos na maisakatuparan ang ipinarito ng mahal na pong Jesus Nazareno, ang pagkakaroon natin ng buhay na ganap at kasiyasiya. Malaking ambag na po sa pagsusumikap nating itaguyod ang buhay na ganap at kasiyasiya dito pa lamang, ngayon pa lamang, kung hindi natin hahayaan ang ating sariling maging hadlang ng pagtataguyod na ito. Yun man lamang ang ating ambag. Kung hindi man natin kayang maglatag pa ng mas malawak at mas malaki pang pundasyon, yung at least hindi man lamang tayo katisuran o maging dahilan ng ikadarapa ng kapwa. Mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan niyo po kaming maging tagapagtaguyod ng inyong kaharian at tagapagtangkilik ng inyong kawan.